Nasa original server na yung revamp Freya. Ilabas na rin yung mga nabuff na hero kagaya ni Balmond, pati na rin yung mga na-nerf kagaya ni Vayne. May mga OP item din na kapag hindi mo na build ay mapapag-iwanan ka. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Umpisahan natin sa revamp Freya. Yung kanyang skill 1 ay talon pa rin. Pero kapag nag-skill 1 ka, makakagain ka na ng shield. Malaking physical attack, mas malaking shield. Tapos nakaka-knock up na yung skill 1 niya ngayon. Pero hindi na nakakahigit ng kalaban. Yung skill 2 naman niya wala ng cooldown. Basta meron kang passive, magagamit mo ang iyong skill 2. Ang maganda dito, nakakatagos ito sa mga pader. So yung passive ni Freya ay yung bilog sa baba ng HP niya. Kusa itong napupuno kapag hindi ka nakikipaglaban. Pero kada basic attack mo naman, isang stack din ng Sacred Orb. Kaya mapupuno pa rin yan habang nagbe-basic attack ka. So every time na ginagamit mo rin nga pala ang iyong Sacred Orb, ay bibilis ng 100% ang iyong attack speed. Yung ultimate niya ay nagda-dive na at crowd control immune ka habang nagda-dive. Ang mga matatamaang kalaban ay matutulak ng konti at may damage din. Makakatanggap din ng 40% slow for 2 seconds ang mga kalabang tatamaan nito. At ang maganda pa dito kapag naka-ultimate ka at ikaw ay nag-basic attack, mare-recover ang HP mo kada basic attack. So mas malaking physical attack, mas malaking HP recovery din. So yun, malakas naman si Freya. Kailangan lang talaga makahampas siya para mabuhay. Mukhang babalik na ulit ang Freya Digi combo. Sa mga nabuff na hero naman tayo, unahin na natin si Hilda. Posibleng maging XP lane na siya ngayon kasi may spam niya na yung enhanced basic attack sa kalaban. Yung passive niya kasi ngayon, every time na papasok siya sa bush, magkakaroon siya ng enhanced basic attack. Pero meron naman itong 6 seconds cooldown. Kaya lang pag pumasok ka sa bush, hindi ka na magkakaroon ng shield. Heal na lang. Yung kanyang shield ay nilipat na sa kanyang skill 1. So kahit hindi ka na pumasok sa bush, basta mag skill 1 ka, magkaka-shield ka na. Kaya lang nawawala na yung shield after 3 seconds. Syempre makakagain ka pa rin ng movement speed kapag ikaw ay nag skill 1. So yun, pwede kang humampas sa kalaban gamit ang iyong passive. Tapos may skill 1 ka pa pang out. At hindi lang yan, mas pinabilis na rin ang casting ng kanyang pangatlong hampas sa kanyang skill 2. Mas nangahabol na rin ngayon ang kanyang ultimate. Kaya goods din talaga. Nandito na rin yung buff Balmond kung saan kapag ikaw ay nag-skill 1 sa kalaban, mare-reduce ng 40% ang physical death nila. Pero yung slow na naibibigay ng kanyang skill 1, kung dati 60% for 2 seconds, ngayon ay 40% na lang for 3 seconds. Mas pinahina yung slow pero mas pinatagal ang duration. Worth it na kayang i-pick si Balmond dahil sa patch na to? Kay Faramis naman tayo, pinababa ang mana cost ng kanyang skill 2. Tapos tinanggal ang force wing ng kanyang ultimate. Kaya sa oras ng kagipitan, magagamit mo agad ito. Nasa original server na rin yung buff Atlas kung saan yung passive niya ay mas pinalawak na. At hindi lang yan, kapag active ang iyong passive, mas magiging makunat ka. Tataas ang iyong magic and physical death kapag malaki ang HP mo. Yung kanyang skill to rin, mas pinalayo ang range, kaya mas madali nang makahuli ng kalaban. Kaya lang, from 1 second, 0.8 seconds na lang ang tinatagal ng stun niya. Kaya lang na-nerf yung slow range ng kanyang ultimate. Pinantay na sa kanyang passive. Babalik meta na kaya si Atlas? Nabuff din si Minotaur kung saan tuwing ikaw ay nag-i-skill, gagana ang iyong passive na motivation. Yan yung animation na nakapalibot kay Mino. 3 seconds yung duration yan. At kapag active ang passive mo na yan, kapag nakatanggap ka ng damage mula sa kalaban, ay may mare-recover ka na HP. And kung makikita nyo, noong inaatake ako ng Claude, nag-heal ako. Tapos kapag nag-ultimate ako, madodoble pa yung HP recovery ng aking passive na motivation. Kaya after mag-ultimate ni Minotaur, mas makunat na siya kasi mas malaki na yung HP recovery mula sa passive. Binago din ang mechanics ng kanyang skill 2. Ang may heal mo na lang ay yung may lowest HP na kakampi mo at yung sarili mo. Pero pagkatapos mong mag-ultimate at nag-heal ka, lahat na ng mga kakampi mo ay may heal din at may extra heal pa para doon sa lowest HP. Mas malakas din yung slow effect ng ultimate niya from 40%, 60% na. Pero yung tagal ng knock-up niya ay 0.8 seconds na lang na dati ay 1 second. Kay Harley naman tayo, mas pinabilis na ang cooldown ng kanyang skill 2. At kahit bumalik ka na sa sombrero mo, may movement speed ka pa rin. Hindi na mawawala agad. Yung ultimate naman niya hindi na mahaharangan ng mga hero.
kaya pwede mo nang ilak yung mga marksman kahit clash. Mas pinabilis din ang force swing ng ultimate niya, kaya mas madali nang kumombo. Mas matagal na rin mawala ang slow ng ultimate niya. Ang tanong, tatagos kaya siya ngayong puro fighter yung meta? Si Xavier naman mas madali nang gamitin ngayon. Kahit kasi hindi pa enhance ang kanyang skill ay malaki na ang range nito. So kapag enhance na ang skill mo, may additional damage na lang ito. Kasi every skill mo naman ay magkakaroon ka na ng movement speed. Tapos binawasan pa ang mana cost ng lahat ng skill niya, kaya mas magiging madali na siyang gamitin. Ang ganda rin ng buff dito kay Tamus. Kapag nag-ultimate ka, kung dati fix ng 600 HP lang ang makukuha mo dito, ngayon 800 to 1,200 na. Tapos kapag mas malaki din ang extra HP mo, ibig sabihin marami kang HP item, mas magiging malaki ang HP recovery ng ultimate mo. Si Layla na buff din, mas pinalaki ang kanyang physical attack growth. Si Benedetta naman na buff din, mas madali na siyang gamitin ngayon. Mas mabilis na kasi nadedetect ni ML kung magcha-charge ka ba ng iyong dash or magbe-basic attack ka. Tapos hindi na rin nagtutuloy yung pagdadash ni Benedetta kahit siya ay makatanggap ng crowd control habang hinahold mo yung basic attack. Sa mga adjusted hero naman tayo, nandiyan si Chang'e. Pinahina ang capability niya na mag-push. Na-nerf kasi yung physical damage ng kanyang skill 2. Pero bilang kapalit naman ito, yung skill 1 niya ay binawasan ng cooldown. Dati 7 seconds at all level, ngayon umaabot na ng 5 seconds sa late game. Si Obsidia din na-adjust, binawasan ang kanyang lakas sa late game. Pero bilang kapalit nito, kapag may tinamaan ka ng ultimate, magkakaroon ka ng 30% attack speed. Tapos sabi nila masyado daw malakas si Alucard nung nakaraan, kaya nakatanggap siya ng nerf. Pinahina ang kanyang enhanced basic attack, pati na rin ang kanyang skill 1. Si Sanshin na nerf din. Ang immunity sa kanyang skill 1 ay 0.4 seconds na lang na dating 1 second. Kaya mas madali na siyang mahuhuli ng kalaban. Tapos, yung map vision duration ng kanyang ultimate from 5 seconds, 2 seconds na lang. Kaya kapag nag-ultimate ka, mawawala lang ulit sa vision nyo yung kalaban. Si Arlott na nerf din. Mas pinababa ang damage ng kanyang skill 2 sa late game. Pero feeling ko, pickable pa rin to. Andito na rin yung nerf kay CC na mabilis nang mawala ang kanyang passive. Si Iritel din, pinahina ang kanyang mid to late game damage habang siya ay naka-ultimate. Na-nerf din si Bane. Ang magic power bonus ng kanyang skill 2 kapag full charge ay 200% na lang, dating 250%. Si Nathan na-nerf din. Binawasan ang kanyang movement speed, attack speed at damage na naibibigay ng kanyang passive. At binawasan din ang damage ng kanyang skill 1 at skill 2. Sa mga item adjustments naman tayo. Umpisa natin sa Dominance Ice. Maganda na itong first item ngayon kasi nagbibigay na ito ng hybrid defense. Ibig sabihin, 40 physical and 40 magic def. At hindi lang yan, kapag marami ding kalaban ang nakapalibot sa'yo, madadagdagan pa ang hybrid def mo. 8 kada hero, kaya umaabot pa ito ng 40 hybrid def. Kaya yung max hybrid def na makukuha mo sa Dominance Ice ay 80. Tapos, syempre, meron pa rin itong anti-heal sa mga umaatake sa'yo. Solid to sa mga hirong gumigit na. Nilabas na rin yung mas pinagandang Guardian Helmet na kapag yung damage na natanggap mo ay lumagpas ng 500, yung excess damage nun ay magiging heal mo. Depende sa laki ng HP mo. Kaya mahihirapan na yung mga kalaban na i-burst ka. Pero hindi na gumagana ang HP recovery ng Guardian Helmet kapag tore or well na ng kalaban ng umaatake sa'yo. Tapos hindi rin nila tinanggal yung HP recovery ng item na ito kapag out of battle ka. So magandang pang-counter ang Guardian Helmet sa mga true damage na kalaban or sa mga burst hero na kalaban. Pero kung bubuin mo to, mas okay kung mid lane to late game kasi sa early game maliit pa yung HP mo. Tapos yung damage ng kalaban ay hindi pa aabot ng 500 kaya baka hindi mo pa ito magamit kapag early game pa lang. And last, yung bagong item, yung Chatis Pauldron. Ito yung pumalit sa Twilight Armor. So bukod sa HP na bigay niya, nakakapag-reduce din ang item na ito ng attack speed ng kalaban. So pag inaatake ka ng kalaban, mababawasan ang attack speed nila. Tapos, kapag bumaba ng 30% na lang ang HP mo, mare-recover ang 20% ng HP mo dahil sa item na ito. So yun lang muna for this video. Ano masabi nyo sa patch na ito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.